Mapagpalang araw kaibigan, ano? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? Ang salita ng Diyos ay ating pag-aaralan mula sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan po, Catholic Edition. Ito pong Bible na ito na manipis, New Testament, hindi po sa akin ito hiningi po sa isang preso sa Manila City Jail, no? Na isang kabataan na involved po sa droga at nakanaya. Ngayon, hiningi ko sa kanya ito, no? Ito naman eh, galing naman sa simbahang Katoliko. Catholic edition eh. Ano po, yan. Ngayon natin pag-aaralan dito, yung salita ng Panginoon na nakasulat dito. Ito po. Ito po, para malaman ninyo. Yung ating pag-aaralan dito. Ito. Yung sa nakatala po sa 24 ng Mateo. Tignan natin ano nakalagay dito. Ito. Dito sa Mateo 24:4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Yung ni naman doon, individual, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ni naman eh. Ano, sabi ng Panginoong Yesus sa 25, maraming paririto sa pangalan ko, marami. Kaya yung salitang ni naman, marami. Ano po? Ang sabi ni Jesus? Maraming paparito sa pangalan ko, okay? Dala nila yung pangalan ng Panginoong Yesus at magpapanggap sila na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Ayan. Anong sabi po? Magpapanggap. Ibig sabihin, hindi po sila totoo. Magpapanggap eh. Hindi mo naman pwedeng, hindi mo pwedeng gawin kadouble mo si Jesus. Kaya kung mayroon pang Jesus magpapakilala sa iyo sa mundong ito, kahit anong laya, sigurado. Nagpapanggap lang yon, sabi ng Panginoong Jesus. Eh bakit? Wala namang kadouble si Jesus eh. Yung Jesus na yan, na nagsabi rito sa Mateo 25:4-5, ulitin natin sa sinabi niya. Sumagot si Jesus, si Jesus ang nagsasalita. Kaila dito, nung siya po'y nangangaral dito sa ibabaw ng mundo. Okay, bago tayo magpatuloy, let's pray. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay sa oras na ito. Buksan mo po ang puso at isip ng mga nanonood ng aking munting video at kung sakali sila man ay nakapasok sa pandaraya, yung baguhin po ang kanilang paniwala. Ito po ang aming kailigan sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maliwanag po dito sa 24 ng Mateo 4:5. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailugaw ni naman. 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Anong sabi? Marami silang maililigaw. Hindi po konti, marami. Dahil gagamitin nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Yesus eh. Eh bakit po makapangyarihan? Kapag ginagamit mo ang pangalan niya, may taglay na kapangyarihan. Noong araw po, karanasan ko? Yung dalaginding, ayan, ulitin ko na naman, na nakaranas ng sinasabihan ng masamang espiritu. Nang pinag-pray ko po yung nasabing yun, dalaginding ginamit ko yung pangalan ng ating Panginoong Yesukristo. Ano sabi ko? Sa ngalan ni Jesus, umalis ka dyan, masamang espiritu.
sapagkat hindi mo pagmamayari ang batang yan. Oh, may taglay bang kapangyarihan yung pangalan ni Jesus? So po, biglang nawala yung masamang espiritu doon sa dalaginding. At sabi ng nasabing dalaginding, ano bang nangyari? Yun ang pruweba. Hindi niya alam, pero habang nagba-Bible study ako, kasi nung dumating ako sa lugar nila, sabi ng mga tao, buti narito si pastor. Siyempre, hindi ko alam kung anong ibig nilang sabihin, but buti daw. Buti, nandun ako. Nung tinanong ko, nalaman ko pala, meron pala sinasabihan ng masamang espiritu. So, hindi naman po ako nagpatumpik-tumpik. Hindi ko naman si pinagdasal ura-urada. Ang ginawa ko po, singiran ko sila ng salita ng Diyos, pati yung demonyo, masamang espiritu, nakinig rin. Pero nagre-react yun. Siyempre, nakikita mo yung reaction niya sa pamamagitan ng pagsanib dun sa babaeng dalagita. Ano po yan. Pero, sa biyaya ng Panginoon Diyos, after ko silang share ng Word of God, pinag-pray ko siya, then, yun po, naging mahayos ang kalagayan ng dalaginding. Okay. Kaya yung pangalan ni Jesus, sabi ni Lord Jesus, marami silang may liligaw. Ito ngayon, at copy. Yung nangyayari sa Davao, dahil matigas na po yung PNP Hindi kami aalis dito, nandyan lang yan. Siguro meron po nakapagbulong sa kanya. Kasi meron pong reward si Kibuloy at saka yung kanyang associate, ano? Yung kanyang magkasama, 5 yon at tig-1 milyon. Tsaka si Kibuloy is 10 milyon. Siguro merong nakapagbulong. Kaya yung PNP ngayon, nandun sa loob ng compound, doon sa Davao. Ano po? Ngayon, sila ay ewan ko, anong ginagawa nila, kung nagdadasal sila, kung ano. Ito yung hindi maganda. Tingnan nyo po ang ginagawa ni Apollo C. Kibuloy. Apollo Carion Kibuloy. Ang pangalan niya. Itong taong ito, na-involve siya sa maraming kaso. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika. Ang pinakamalupit niyang involvement ay yung mang-rape siya ng bata. Ngayon, magbuhat nung naibulgar po yung pang-rape niya. Meron pang isang sinabi may problema nga yung isang bata, nirape pa rin niya. Hindi ba talagang manyak sa laman, ano? Si Apollo Kibuloy, na kaibigan naman ni dating Pangulong Duterte, ano? Na kabarkada nino si Senator Bato, si Senator Bongo, si BP Sara. Yan, mga sanggandikit niya yan. Pinagtatanggol yung rapist na kababayan nila. Imbis na isuko nila, ang ginagawa nila ngayon, yung mga tao, sila yung umaarang sa otoridad na may dala naman ng warrant of arrest na aarestuhin po si Kibuloy. Marami siyang warrant of arrest. Meron siyang warrant of arrest galing ng Amerika kasi meron siyang kaso doon sa Amerika. Ngayon, ang sinasabi ni Kibuloy, yung Amerika at Pilipinas nagsanib siya para kunin siya, then dalhin siya sa Amerika. Yun ay aligasyon niya lamang. Pero kung tutuusin, meron kasi siyang kaso sa Amerika. Naturalmente, pwede siyang kunin ng Amerika through Philippines. Yung, ang tawag doon, yung kasunduhan, treaty. Nung araw si Mark Jimenez, merong naging kaso sa Amerika, yung funding pan ni dating Presidente Bill Clinton. Nagbigay siya, then nagkasala siya. Kasi bawal ang mag-funding sa Amerika gobyerno po magpa-funding dyan sa election sa Amerika, hindi kayo. So nagkakaso si Mark Jimenez dito, nagkataon, naging congressman siya, ibinigay siya ng gobyerno sa Amerika to serve para pagbayaran niya yung kanya nilabang na batas sa Amerika, yung funding sa dating presidenteng si Bill Clinton, kaklase ni GMA yan sa US, Ngayon,
Itong si Kibuloy, balik tayo kay Kibuloy. Mas gusto niya pa na yung kanyang mga tao, sila yung parang itinataya ang buhay nila para siya lumabas. Ba't hindi kaya siya lumabas? Ganito lang. Total sinasabi niya, siya daw ay Kristo. Lahat ng inyong kaluluwa sa akin yan. Hindi kayo makakapunta sa kingdom of God kung hindi kayo dadaan sa akin. Eh kung talagang siya ay likas na makadiyos, siya na nga daw si Kristo. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya. Eh kanino title yun? Kay Jesus title yun. Doon sa 16:4. Ay 14:6. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. Inangkin niya yun. Siya na raw yun. Kaya walang makakapunta sa kingdom kundi kayo dadaan sa akin. Lahat ng inyong kaluluwa, lahat ng tao sa mundo, akin yan. Kailangan dumaan ka sa kanya. Ayon sa kanyang pagtuturo. Yun, pasok siya sa sinabi ng Panginoong Yesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus na magpapanggap sila ang Kristo. Talagang kopyang-kopya. Kinuha niya yung otoridad ni Jesus. Ngayon, ang sabi niya, ang father niya, si Jesus, siya naman ang son. O nasa na ngayon ang father ni Jesus na yung Diyos na lumikha ng langit at lupa? Wala na ng papel. At sabi ni Jim, maraming maililigaw. Ayan, marami na nga po silang nailigaw. Pero totoo lang, yung mga nailigaw niya, unti-unti na po namumulat ang kanilang mga mata sa katotohanan. Na yung kanilang kinikilalang Diyos na si Kibuloy, hindi pala totoong Diyos, kundi rapist, manyak. Ang daming kaso eh. Oh. Ngayon, ang problema, nagtatago. Ang sabi nga ng isang vlogger, yung isang alam kong vlogger, sabi niya, yung pera ni Digong sa panahon niya, yung kinuha niya, nilagay sa kingdom. Kasi yung gobyerno po, wala nang magagawa kapag ang pera nilagay mo sa isang simbahan. Bawal yon. Kaya sabi nila, makapaglalagak sila ng pera doon na hindi na pwedeng questionin ng gobyerno kung saan nilagay. Sabi ng isang vlogger, ano po, napanood ko lang sa YouTube yan. Tama nga naman. Magnakaw ka ng magnakaw, ibigay mo na lang doon sa simbahan. Kunwari, kasunduhan. O, di po ba? Ngayon, bahala kayo kung anong usapin nyo sa pera, kung paano partiyan. Porsyento. Ang importante yung pera, hindi maimbestiga ng gobyerno. O, di po ba? Yan ang binulgar ng isang vlogger na kung tawagin ay siya naman si Engineer Toto Kausing. Oh, napanood ko po yan. Sa kanya ko natutunan yan na yung palang perang ninanakaw, pwede mong ilagay sa simbahan na hindi na pwedeng abulin, questionin ng gobyerno. So, pasok si Kibuloy sa sinabi ng Panginoong Yesus. Pero, merong nakalagay dito, tignan niyo po mag-ingat kayo. Oh. Eh, binigyan naman tayo ng Diyos ng isip. Nag-aral ka pa. Eh, di gamitin mo sa tama. Nang nalaman mong manyak pala si Kibuloy, eh, di dapat kumalas ka na. Eh, hindi yan nangyayari po. Yung kanilang mga sarili, ginagawa nilang human shield. Ilang beses na po pinagtangkahan ng gobyerno sa pamamagitan ng pulis. Ngayon, pati yung NBI doon sa Davao, nakialam nung araw. Nakisawsaw. Eh, kasi napanood ko rin po yung sinabi ni Kibuloy, no? Hindi siya susuko. Kailangan daw, proper authority, doon siya harap. Eh, proper authority na po, ba't ayaw niya pang humarap? Nasabi niya, marami akong tao dyan. Binanggit niya yung NBI. Kaya lumabas yung NBI ng Davao, nakikialam sa raid ng operasyon ng PNP. Nakisawsaw dun sa Davao. O isipin niyo po yan. Hindi siya nakikipag-coordinate sa PNP. O. Kasi sabi ni Kibuloy nung araw, meron akong tao dyan sa NBI. O siguro yun na yun, yung NBI ng Davao. Ngayon, ito naman, nakikisawsaw na naman. Si Bato, Senator Bato. Taga Davao din, naging chief PNP siya nung maupo si Duterte. Ginawa sa PNP.
Ang dami niya nilaktawan eh. Oh, kaya sabi nila, hindi natutupad yung seniority. Sa bagay, isang katwiran po ang batas kasi, kung sino yung naupo presidente, kahit na sinong ilagay niyang PNP, walang magagawa. Parang batas yun. Kaya nilagay niya si Duterte, si Bato, marami siyang nilampasan. Kaya maraming masamang loob ng mga senior na mga PNP officers. Pero wala silang magawa. Apo. Ngayon, nakikisaw-saw din siya ron. Parang hindi siya pulis. Ang dami niya sinasabi tungkol sa pulis. Parang hindi siya naging pulis. Kaya tuloy sabi niya, ano ba yan? Parang hindi naging pulis yan. Dapat sana yung mga pulis na yun, sila protektahan mo. Hindi. Ang pinoprotektahan niya, yung mga rapist. Yung rapist na kanyang Panginoon na si Kibuloy. Sipin niyo po yan. Oh, si Sarah, ganun din, nagsasalita rin sa media na hindi daw proper yung paglusob ng pulis. Ano pang gusto nila? Kung sila, ito kayong mga Duterte halimbawa, si Bato, si Bongo. Nung araw nagigisaw-saw din yung dating mayor ng Batangas, si Tolentino. Pinagpoproteksyonan niya pa dahil lang sa pag-grade, pagdala ng warrant of arrest. Ngayon, napag-isip-isip niya, umiwalay siya kay Duterte ngayon. Sabi ni Duterte, hindi ko na masusuporta yan, iniwan niya nga ako eh. O, siguro naisip-isip niya. Pinagtatanggol niya rapist. O, sino yan? Senador Tolentino ng taga Batangas, dating mayor ng Batangas, para alam ninyo, no? Napapanood ko po yan sa social media. Hindi po imbento yan. Ngayon, sabi ni Jesus, marami silang mailigaw. Yan, yung nailigaw nila yun, no? Nagkukumawag dun sa parang mga asong hindi mo maintindihan. Dasal-dasal, pa ganyan-ganyan pa. Kung talagang maka-Diyos sila, dapat kunin na nila si Buloy. Yan, ayan na. PNP sa inyo na yan. At nang mawala na yung kaguluhan dito. Ngayon, nagbanta pa yung isa. Napanood ko sa social media. Hindi ko alam anong pangalan niya. Susugod daw sila sa EDSA. Lulusobin ng Malacanang. Hanggat hindi ka umalis dyan, Malacanang, hindi rin kami aalis dyan. Oh, akala mo kung sino silang makapangyarihan? Sa Bible, tignan naman natin yung sulat ni Apostol Pablo sa Biblia. Alam niyo ito, gumagamit tayo ng Biblia. Tsaka natin kinukwento yung mga nangyayari. Ano? Hindi tayo gumagawang senaryo. Ito, anong sabi ni Pablo? Sa Roma 13, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalan. O sino ba yung pinuno ng pamahalan? Di ang presidente. Ang problema, si Sara Duterte, vice president lang siya. Dapat pasakop siya dito sa presidente. Hindi Nagko-comment pa siya ng hindi tama sa ginagawa ng Philippine National Police laban sa kanyang Diyos na si Kibuloy. Diyos nila yun eh. Wala rin siyang respeto sa gobyerno. Sa bagay, yung napanood ko, nanggaling sila ng Germany, nang umuwi na, nagtatatalak, pag sisirain daw yung gobyerno, kahit anong parang sisirain, kahit wala na sa lugar, sabi niya, tingnan niyo po yung ganong asal. Vice Presidente ka, wala kang, di ba, sabi nga ng iba, ano ba yan? Kasalanan ninyo, binoto nyo eh. Ako, di ko naman binoto mga yan. Ano sabi rito? Ang bawat tao dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga ng pamahalaan, umiiralo. Yung mga tao ni Kibuloy doon, ayaw nila sumunod sa pulis. Pati yung abogado niya ron. May dala silang warrant of arrest. Ibig ba sabihin yung pulis na yung nagpunta ron, may dalang papel, hindi alam ang ginagawa nun? Siyempre, mayroong abogadong mga yan ng gobyerno. Ngayon, pati yung paglusob doon, kinukwestiyon ng ibang vlogger din.
Kasi may mga, alam niyo po yung mga ibang vlogger, yung mga may ambisyon sa politika, dito, dito. Kahit saan, kumagano, no? Ngayon, parang nagpapahaging-haging siya dun sa kabila na sinasabi, mali ang ginawang pag-rape. Yo, nakakatakot itong taong ito, ano? Yan. Kasi mag-i-eleksyon. Dahil wala siyang, para siya nagpapalimos, kailangan makakuha siya ng boto doon sa Davao. Kaya ngayon, para siya nagsasalita, is against the raid ng Philippine National Police. Siyempre nga naman, pag nakita ng mga bata ni Kibol, ay ito, kumakampi sa atin to, iboboto natin to. Malabnaw ang utak. Hindi ako bilib dito. Kung totoo kang abogado, ang gusto mo yung katwiran, di tulungan mo yung Philippine National Police, ganitong gawin niya para makakuha kayo ng tamang warrant of arrest. Dapat ganun ang gawin niya. Hindi yung ngayon nagko-comment siya na parang sinasabi niya yung ginagawa ng PNP doon sa Davao. Paglusog kay Polo Kibuloy, parang hindi makatwira. Hallelujah. Lumilitaw ang tulay na kulay ng vlogger na ito. Kaya, sabi ko nga, nung araw medyo ano ko sa kanya, pero ngayon napasin wala na. Okay, tuloy tayo. Ang gobyerno po, ang nagtayo ng gobyerno, ang Diyos ang nagtayo, ayon kay Apostol Pablo. Kaya bilang mga tao, dapat magpasakop tayo sa gobyerno. Nagpapasakop po ba sila? Nandun ang authority, ang Philippine National Police. Bakit hindi nila? Hindi. Nung araw, nagkaroon pa ng water cannon doon Pinagbobomba pa yung mga pulis Dapat pag dumating yung PNP, may dalang warrant of arrest. Irespeto nyo yung warrant of arrest na dala niya galing sa korte. Dapat magsitabi na lang kayo dyan at na makapasok yung pulis. Hindi yung nagbabarricade kayo, ayaw nyo silang papasukin. Pagkatas, meron pa kayong water cannon na ayaw pang buksan yung gate. Hindi ba mga lagad ni Satanas yan? Tingnan natin. Ang sabi ni Jesus dito sa 1 Gs, tignan natin. Sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw. Referring to Satan yan, magnanakaw si Satanas. Para lamang magnakaw, pumatay at manira. Anong trabaho ni Satanas? Magnakaw, pumatay at manira. Ngayon, nung isang niread ng pulis doon, meron daw yung inatake at namatay. Kung ba naman nagpakatino na kayo, baka walang namatay na inatake. Di ba? At ito naman si Kibuloy. Kung hindi ba naman talagang may sapi ng masamang espiritu ito, kaya ko nasabi may sapi, ayaw niya pa sumuko. Anong sinasabi niya proper authority? Kaya nga nandiyan na yung pulis para daling ka sa proper authority para matuloy na yung paglilitis laban sa iyo. Yun po palang warrant of arrest. Kapag, alimbawa, yung isang akusado, dinimanda, at hindi na umahat yan, doon siya bibigyan ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest na yun, uulihin ka para i-detain ka, para sa tuwing merong raid, merong hearing, nandun ka, ilalagay ka nila. Hindi para pahirapan kasi wala kang, hindi ka pa naman inatulan ng gobyerno Hindi ka pa. Dahil sa hindi mo pagdalo, kaya ka nagkaroon ng warrant of arrest. Pero kung dumadalo ka, walang warrant of arrest. Kaya malaya siya makagalaw. Ang problema, ayaw niya talagang umarap. Kasi ang katwiran niya, ayan ako ang magdadala sa inyo sa langit, sa kingdom. Lahat ng kaluluwa ng akin. Isipin niyo po yan. Ato pa, nakalagay. Doon pa sa pahayag. Ano na mga sabi ni Juan sa kanyang libro? Pahayag. Sa 12.
Meron nakalagay dito. 9. Itinapon ng napakalaking dragon ng matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Anong trabaho ni Satanas? Nandaraya. Kaya yun tama yung sabi ni Yes, marami silang may liligaw. Yun yung mga nadaya. Yung mga membro ni Kibuloy doon sa Davao. Na parang mga baliw na hindi mo maintindihan. Nagdadasal. Kanino yung dasal na yan? Sigurado isa lang, para kay Satanas. Yun ang Diyos nila, si Satanas eh. Imposible kang maging Diyos nila, yung totoong Diyos ng langit at lupa. Bakit? Hindi ganun ang langit ng Diyos ng langit at lupa. Wala siyang inilagay na manyak. Oh, sasabihin niya pang siya raw ang appointed siya. O sino nag-appoint sa kanya? Eh di sarili niya. Oh, anong sabi dito? Tuloy natin ang basa. 12:9 ng Revelation. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang asa tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga kampuno. Itinapon. So, anong gagawin niya? Yun nga, to kill, to destroy, to steal. Oh. Ninakawan niya ang mga tao ng kalayahan. Nabiyag ngayon sila. Ayun, pinoprotektahan nila yung manyak sa laman sa Davao na kaibigan ng mga Duterte at ni Bato at ni Bongo. O sino pa? Yang si Amy Marcos. O. Isa pang nagdadadal na lugar yan laban doon sa paghuli kay ano. Meron pa. Si Robin Padilla. O. Isa pa nagtatakip dyan. Kaibigan niya raw. Hallelujah. Kaya sabi ni yung Muslim si Wally Carbonell, binanatan niya si Revilla si Padilla. Si Wally Carbonell is balik Islam din siya. Si Robin Padilla balik Islam pero magkaiba sila ng grupo. Yun, napanood ko po yung video ni Wally Carbonell Minumura niya nga si Kibuloy si Robin Padilla. Nagmamarunong, wala namang alam. Oh. Isipin niyo po yan. Kaibigan niya raw si Kibuloy. Kaibigan pala, di samahan mo ang pulis, pumunta kayo sa Davao doon. Makisama ka magalugug doon para kunin mo yung kaibigan mo. Total, sa pelikula, bidang-bida ka. Oh. Bidang-bida ka sa pelikula. Sumugod ka rin doon, kagaya ng mga PNP para magkaroon ng tamang proseso ng hustisya. Ang gobyerno po nagpapatupad ng batas. Nagpapatupad ng batas laban sa mga masama. Babasahin ko Balikan natin yung Roma. Sa 13. Para po magkaroon kayo ng kalinawan, sa 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat ng parusa. Kung ako yung gobyerno, lahat ng mga nandun, ayaw papasukin ng pulis, lahat yan, arestuhin mo. Lumalaban sila sa Diyos Arestuhin mo kung lalaban sila. Sige, magpadala ka ng isang batalyon sundalos doon. Magpadala ka ng sasakyan. Sisakan nyo lahat. Ubusin nyo sila doon. Gamitin nyo yung inyong kapangyarihan bilang alagad ng gobyerno, ng batas. Ayan, maliwanag Binasa ko. Sa 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Yung problema, wala nang takot itong gumagawa ng masama Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at
at nara at napaparangalang kanila o pararangalang ka pa nila. Di po ba? So maliwanag ang sabi ni Pablo, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang gumawa ng masama. Pag masama ang ginagawa mo, natural ang gobyerno. Full force of the law, ipapatong sa'yo. Ano, kakampihan kayo, gumagawa kayo masama, kayo pang kakampihan? Ay, hindi po pwede yun. Oh, ayan ang nakalagay sa Biblia. Sana po nalinawan kayo, no? Ayaw ko sanang buksan ng ganitong talakayan. Pero, kasi po, araw-araw na lang nakikita ko po sa news, ano? Hindi naman ako nahahawa kung kanino. Doon po sa mga biktima, doon ako nahahawa. Isipin niyo po, biktima, injustice. Ano kaya ang damdamin ng pamilya yan? Po, sige po, no? Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa paglilinaw sa amin ng turo at aral na binigay mo sa amin sa oras pong ito. Salamat po. Pagpalay mo po ang bawat nakikinig, nanonood ng video ito. Kung sila man po sakali ay naliligaw, Panginoon, baguhin niyo po ang kanilang kaisipan. Ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Kaibigan, like, share ng share. Then, kayong mga na-share, share nyo rin po sa iba. Malay ninyo. Mabuksan ang isip kung sila man ay naliligaw. Ano po? Minsan pa, inyo pong kaibigan kay Jesus, ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ango sa magandang balita, Biblia. Ano po, ng Catholic Edition. God bless us all. Bye!